그래, 아이고, 절 잘하네. 아유, 그러니까 잘해. 옳지. 어이, 잘한다. 어이, 잘한다. 어이. Ayan, kumukulo na ang ating Jungkookjang. Ayan. Jungkookjang, mga kabisdak. Oh. Yung amoy po nito, kung first timer ka, I'm sure hindi nyo po magugustuhan ang amoy nito kasi para siyang... Ayun mga kabisdak, no, ulitin ko, bawal po magsunog. Magkaka-penalty po tayo niyan. Hello mga kabisdak! Good morning! Welcome back to our channel! Today is weekend, Sabado po ngayon. Kahapon ay nag-continue sila Saldi at Tudong sa paghampas-hampas ng ating mga soybeans, diba? A week ago kami manida di Insoy. Ngayon kahapon na sila nag-start. Insert ko po yung video kahapon. And then natapos po nila yung pagpalo-palo. Today ang gagawin is sila mga kabisdak, i-separate yung mga dahon sa mga beans. Yun po ang gagawin nila today. Kasi early sila natapos kahapon. Na kasi, malamig na kasi 4 PM, 4 ng hapon, malamig na yan mga kabisdak. So kailangan nilang mag-stop na sa trabaho. So ayan, nandito sila. May dala po akong snacks at saka ito para kay Bianan at magluluto kasi tayo ng lunch sa bahay ni Bianan. Nag-aaway din pala ito mga kabisdak niya. Ay ko, hindi ko sila bati for today's video. Nag-away-away naman na! Tsala! Nagpapatuloy na. Kuan man eh. Oh, bunaw-bunawan una dong. Oh. Hindong ka daw, tagsa-tagsa. Pero sunod to ipakabahuman. Pwede yung tagsa-tagsaon no ganahan ka dong. Oh, kana dong. Kuan una kari una daw ja pang second na ng pang finishing na ng pukpok kiri una. Parid na sila nga na. Iparid ba? Murag pirila ba? Murag pirila, iparid. Usaram lagi ni. Oh, ikaw may tigpukpok. Uli na. Giuli di magkato. Giuli na. Biradong. Sabi ni Saldi ay para matanggal, siguradong matanggal lahat ng mga soybeans sa pods ay iisa-isahin po nating buklatin yung mga soybeans. Sabi ko, sige, next year pa tayo matatapos niyan. So, tinry namin yung idea ni Saldi na pukpukin sila pero may cover na trapal para hindi magtalsikan yung mga beans, mga kabisdak, para hindi na mabisi sa pagpupulot si Bianan mamaya. Pero nung inano namin, hindi na namin mapukpok ng malakas yung mga beans, so hindi po siya advisable. O nga na, tuara nga na dong. Tinry din namin itong suggestion ng isa nating subscriber dito sa YouTube na nakita niya sa isang American family na ganito daw sila mag-harvest ng soybeans. Pinapasok nila sa parang punda or sako, anything na masisidlan, tas pukpukin or ihampas-hampas siya mga kabistak. Maganda po siya na idea. Yes, walang nasasayang, natatanggal lahat ng mga soybeans. Pero, hindi po siya mabilis mga kabistak. Ang dami-dami pa natin kailang i-harvest. So, no need tayo kundi yung aming paraan, nakasanayan namin na paraan ang ating gagamitin.
Dinemo muna ni Daddy Insoy kung paano siya paluin. Same like sa ginawa namin sa Perela mga kabistak. Pero ito si Saldi at Dudong, first time po nila itong gawin. So tinuruan muna sila ni Daddy Insoy. Yang si Daddy Insoy mag-aararo po yan doon sa plat ng ating garlic, pagtatamnan ng garlic. Yan po yung harvest namin, nung last weekend. Kamoy bahala ko no, Insoy style. Kailangan pa natin itong linisan, tanggalin yung mga alikabok at yung mga dahon-dahon. Last year, nasa tabi ng Binil House, yung ating mga garlic na katanim. Pero, this year, ay dito na po siya. Ito po yung plot na tinumna natin ng mga chilies, mga kabistak. Dito rin nakatanim, nakahang yung ating mga patola. Shoutout pala sa isa nating viewer na nag-request ng patola. Hindi ko na na-replyan. Hindi ko na mahanap yung message mo, ma'am. Natabunan na siguro. Pasensya na, ma'am. Hindi po kita napadalhan dahil tinry. Diba, nag-harvest ako. Tas tinry ko, mga kabistak. Dahil nga naabutan siya ng cold snap. Nangitim siya, hindi na po siya pwedeng gulayin. Tinry ko pong gulayin kinabukasan, nangingitim naman. So, pasensya na po ma'am ha, next year na lang magtatanim ako ng marami at I'm sure papadalhan na po kita. Mag-comment ka lang ma'am sa ating mga vlogs. So, ayan mga kabisdak, the next day, eto na, tapos na po sila maghampas-hampas. Kailangan na lang tanggalin yung mga dahon at mga twigs, yung mga stems ng soybeans. And then, nakita ni Dodong itong etong nag-yellow na yung tubig sa balde. Kinuha niya kasi naa-amaze siya mga kabisdak. Okay na po, di apple tukog. Kana, dyan pa na. Itabon mo na sa diyang ahusan, hindi magtanom. Natabunan mo. Para di sila maayos. Kung magtabunan, dagkutan. Karoon na din magtanong. Itanong mo day. Karon na magtanom. Mo, dapat ito gibuhat. Dagtanong. Oo. Winter mo na sila itanom ng ahos na harbiso niling mga Hunyo. Yung ating mga basura na soybeans ay hindi po namin ito ninatapon. Yung mga pods po ito ng soybeans mga kabistak. Yung mga twigs na malalaki, yung may malalaking dahon pa, yun, tinatapon po namin. Pero ito yung mga pino-pino na, pinapasok namin sa sako dahil gagawin namin yung pang-cover sa ating garlic. Kapag natanim na yung garlic, tatabunan po sila on top, yung pinaka-top, tinatabunan sila ng mga ganito, yung mga dahon-dahon, maliliit na dahon, para hindi po mag-yellow, mag-ice yung soil, so hindi maninigas, so makakatubo ng maganda yung mga garlic, para ito silang, kumbaga, kinukumutan, may kumot po ang ating mga garlic, para hindi sila ginawin. May nagtanong sa atin na viewer, kung ano daw ang ginagawa namin sa like yun, yung mga perela na na-harvest natin, tinatapon lang namin dyan. And then yung ating mga soybeans. Yan, yung mga tinapon namin na soybeans. After ipukpok, after mapukpok, tanggal yung beans. Yan yung mga, yung mga basura. Itinatapon na namin dito, pati yung mga food waste dito na rin. Kasi nahalo po yan sila guys. 2 to 3 times kasi itong inaararo. Minimix yung soil tsaka yung mga damo, mamimix yan sila and then mapipino, mahalo po yan sa lupa, so fertilizer na din, and then malata, mabubulok po yan sila kasi winter na. 3 to 4 months nandyan lang yung mga basura, so sila mga kabistak, mabubulok tsaka mahalo po sa lupa. Atot! Chumbo mo ko yo? Yan si Little Insert, kumakain po yan ng yung pinadala ni Miss Rose and Sir Mark na M&M's peanuts. Ayan, nakita niya kasi. Binigyan ko po siya ng isa. Ito yung kinakain niya from Miss Rose and Sir Mark galing Hawaii. Salamat! Okay. Kunti-kunti ko siyang binibigay sa kanya. Isang pack lang ganon. Si Bidro Gale! Tuloy sir, tinatanim niya ulit yung mga perila. Tashishi mo yun. Tinatanim ulit. Oo.
Kretsi! Dito po siya madalas naglalaro kasi may tubo dito yan. Gustong-gusto niyang laruin itong tubo dito mga kabisdak. Ayo, 종우 BFF이요. 안녕하세요. 안녕. 잘 지냈어요? 잘 지내? 친구야, 잘 지내? 아유. 친구야, 잘 지내? 잘 지내? Si Daddy Insoy, nagkuha po siya sa makina. Nilirentahan po namin yung makina, yung may fan na ginamit namin sa perilla seeds, yung nagtatanggal sa mga alikabok and yung mga pinon dahon. Yun din po ang ginagamit namin sa mga soybeans. So, yun. Kinukuha pa ni Daddy Insoy. Hindi po namin sinusunog kasi bawal pong magsunog. Kasi prone to wildfire. O tingnan nyo, 'di ba? Dry na yung mga kabundukan, mga pine tree lang. Kahit itong pine tree, mga kabisdak, amazing 'yan. Kahit green pa siya, no, pero madali po siyang masunog. Mostly patay sila, tuyo sila. Ay, hindi patay, tuyo po. So, madali silang masunog. Bawal pong magsunog dito. Bawal po itong mag-apoy. Bawal sunugin yung mga natin. So, ang nangyayari is nami-mix lang po yan sila. Aararuhin kasi itong ating field 2 to 3 times aaruhin. Pati ito sila, mami-mix po yan sa lupa at mabubulok po kasi 3 months po yung nakatambay winter time. So mabubulok lang po yan sila. So ginagawa na din namin fertilizer. Bawal pong magsunog dito sa guys, Korea. Kahit na dito ka lang nagsusunog, yung mga baga-baga nila, yung mga, anong tawag dyan, mga debris na dadala ng hangin, tas napupunta doon sa mga kabundukan, yan po ang cause ng wildfires. Yan, iniingatan po namin yan. Nandito pa si Little Insoy. May BFF din kasi siya ditong tubo, mga kabisdak. Yan po ang kanyang, binibisita every weekend. Dali na. Sipi ka dyan. Ayun mga kabisdak, ulitin ko, bawal po magsunog. Magkaka-penalty po tayo niyan. Mayroon pong persimmon dito si Bianan. Ito yung aking paborito mga kabisdak. Ito yung sinasabi ko sa inyo na merong heart shape. Ito malaki na heart shape. Tapos yung isa na maliit na bilugan. Ito ang paborito ko talaga. Masarap ito mga kabisdak, promise. Wow. Kijijunguya, iga majiso. Gam po ito, gam. Tapos magluluto tayo ng kimchi jjang. Ito po ay fermented na mga soybeans. 뭐야? 무슨 노래예요, 정우야? We're going up, up, up. This is our moment. United together, we're glowing. Gonna be golden. Ito yung ginawa nila mga kabisdak ni Bianan sa Porcelain Museum. Ayan. Diba? Ang cute. Tapos may pangalan po yan dito. Yan. Yan po pangalan ni Bianan. Ang ganda. Gusto ko yung ganito mga kabisdak ko. Yan. Lalagayan po ng ulam, panchan. Tapos ito din. Lalagayan po yan ng mga kutsara, tinidor, chopsticks. Sariling handmade po yan mga kabisdak. Si Bianan may gawa niyan. Mayroon pa doon sa labas, ipakita ko sa inyo. Hindi pinasok ni Bianan kasi nag-crack. Fail po. Simple lang po ito ating jjang recipe. Madali lang pong gawin. May kimchi ka dyan. Mag-chop-chop ka lang po ng kimchi. Lagyan mo din. Mag-chop-chop ka lang po ng kimchi. Tapos saman mo ng kunting sabaw.
sabaw ng kimchi. And then, eto. Yan lang ang kabistak. Tapos timplahan mo. Asin at seasoning. Ayan na po ang ating sabaw. Mabilis at madali lang po gawin itong chunggukjang mga kabisdak. Maghiwa ka lang ng kimchi, tapos samahan mo ng kimchi juice, tapos i-add mo itong chunggukjang, tapos tubig, pakuluan mo lang, lagyan ng pampalasa, asin, seasoning, tapos yun na, okay na yan. Baka next time ay matsambahan po natin si Biana na gumawa nito, kasi nga nag-harvest man tayo ng soybeans ngayon. So, ang sabi niya sa akin, gagawa daw siya ng chunggukjang. Hindi ko alam kung kailan, hindi din niya sinabi. Madali lang pong gawin itong chunggukjang. I-boil lang daw yung soybeans, tas i-ferment. After 1 to 2 days ay dapat mo na siyang kainin dahil madali po itong masira. Unlike sa doenjang, yung soybean paste na matagal ang kanyang fermentation period, aabot pa ng taon bago mo siya pwedeng kainin. Pero ito is dapat mo siyang kainin after 1 to 2 days ng kanyang pag-ferment dahil nga masisira siya mga kabistak. I hope makita natin si Bella na gumawa nito para matingnan ko kung ano ang hinahalo nila mga kabistak. Para next time tayo na yung gagawa. Exciting din kasi. Exciting po para sa akin yung mga ganito, no? Ayan, kumukulo na ang ating chunggukjang. Ayan. Chunggukjang mga kabisdak. Oh. Yung amoy po nito, kung first timer ka, I'm sure hindi nyo po magugustuhan ang amoy nito kasi para siyang, alam nyo ang amoy ng fermented na mga food, yun. Ang naalala ko sa amoy na ito is yung kapag nagluluto kami ng yung pagkain ng baboy. Yun po ang naalala ko mga kabistak talaga, yung pagkain ng baboy na niluluto namin. Like, sa probinsya kasi yung mga nanguha kami ng papaya, sinasapchap, tapos niluluto, sinasaing. Ganun ang kanyang amoy. Yung mga na pagkain, yung sira na pagkain mga kabistak, tapos inaano namin para sa baboy, ganun ang amoy niya. Sa Bisaya, pasaw ba? Pasaw. Ganun talaga. Pero, kapag nasanay ka na sa lasa nito, ay hahanap-hanapin mo po. Masarap po siya. Pero sa mga first timer ay hindi nyo po ito ma-appreciate. Sarap mga kabistak. Masarap. Tapos yung amoy niya parang hinahanap-hanap mo na din yung amoy. May distinct siya na flavor and distinct na amoy. Walang katulad. Walang katulad kasi distinct nga nun. Ibo-ubo ah. Ayan na, nandito na si Daddy Insoy at ang kanyang blower. Sisimulan na natin yung paglilinis ng ating mga soybeans. Pero may mga nasali kasi guys na soybeans na hindi bumuka, yung mga pods hindi bumuka. So hindi po siya na sa blower kasi nga heavy pa man siya, mabigat pa man kapag may laman. So hindi po siya napapalid, hindi siya nadadala ng hangin. Oh, yun po. So kailangan mo siyang imano-mano talagang tanggalin. Oh, yan po ang mahirap sa soybean mga kabistak. Kaya may kamahalan po ito sa market. But anyway, shout out po and happy viewing kay Ma'am Loida Taan in Parañaque City. Magpagaling po kayo Ma'am Loida. Hello kay At Hon Silvano in San Carlos City, Negros Occidental. Thank you so much for always watching. Shout out at Ralph Santos in Capas Tarlac, kay Ma'am Eileen Marie Simplina, kay Ma'am Jovelyn in Washington State. Thank you for watching. Hello kay Sir Ronnie Torres, Ma'am Virgie Torres at kay Sir Rovi Joshua Torres in UK. Salamat po sa inyong panonood. Shout out Ma'am Lucel Diaz. Good luck sa imong demo teaching today. Fighting.
At Tess de la Paz in Patmos Island, Greece. Salamat po sa palaging panonood, ma'am. Shoutout kay Ma'am Miriam Hunyo, Ma'am Evelyn Tanuy in Marikina City, Ma'am Ruth Balios, Ma'am Gemma Tenorio, Ma'am Jemery V in Iloilo. Shoutout Rin, Valerie, and Kurt Olandresa. Shoutout sa inyong tanan diha. Hello kay Ma'am Liza San Juan and family in Palawan. At sa lahat ng ating mga silent viewers, sa mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel. Sa mga laging active sa comment section, lagi naga-like, lagi naga-share. Thank you mga kabisdak. 이렇게 해서 이렇게 해서 근데 이거 먹어. 아유, 뭔가 그리지 말아야 되는데. 응? 그리지 말아야 되는데. 아이고, 그래. 아유, 우리 절 잘하네. 아유, 그러니까 잘해. 옳지. 어이 잘한다. 어이 잘한다. 잘했어요? 아이고. 고르는 거야? 그렇게 안 몰라. 아니요, 여울래 집. 내가 뜯게 심었대. 그래? 혼자서 팔았겠지. 실패. 그렇게 했는가? 징그러. Sinasaway po ni Bianan ang kanyang anak kapag sinasabi na yung she na word. Ito kasi si Daddy Insoy mga kabisda, kahit na yung kanyang she na word, alam po ng mga Koreans, ito yung mga lagi nanonood ng K-drama, alam nila ang she na word. Sinasabi po yan, depende po sa context, hindi po laging bad ang she na word mga kabisda. Depende sa sitwasyon. Minsan funny, minsan nakakalungkot, minsan nagagalit. Ganun, sinasabi nila ang she na word. Na-amaze ito, na-overwhelmed po si Daddy Insoy dahil sobrang dami ng harvest naming soybeans. So, matrabaho kasi ito dahil kailangan mo pang manumanuing tanggalin yung mga sirang soybeans bago mo siya maitinda. Kaya napoproblema si Daddy Insoy ngayon. Yung iba nito is ibibigay namin sa mga kapitbahay namin, like kay Yul Apa, yung nasa harap namin na bahay dahil hindi po sila nakapagtanim ng soybeans. Then may flower farm sila, busy sila sa flower farm. So yung iba is bibigay namin kay Kununi, kay Chagununi, yung iba is pang konsumo namin, gagawin namin tofu. Sa Sabado, gagawa tayo ng tofu at kimchi. Abangan niyo po sa next vlog dahil darating po si Kim Hira at si Minsu, Muksubang, si Minsu. Darating sila mga kabisda gagawa ng kimchi at tofu daw. O, exciting ito sa weekend. So, yun nga. At yung iba dito is ititinda natin. Pero before natin maitinda, kailangan natin tanggalin yung mga yung mga bad quality na beans. So, matrabaho talaga siya. After naming mag-lunch ay ito po yung aming ginawa. Inilagay namin sila ulit sa blower. Diba kanina is yung part 1 yung kanina. Is nasasali man yung mga hindi pa nag-open na pods, yung may mga beans pa sa loob, nasasama sila mga kabisdak. So ngayon, inihulog namin sila ulit sa blower, tas mano-mano namin tinatanggal yung mga hindi nag-open na pods, at saka minsan may nasasali ding mga bato dyan, yun tinatanggal din namin. Salitan po kami dito. Minsan ako yung naguhulog, minsan si Saldi, minsan si Dudong, minsan kaming dalawa doon yung nagmanumanong kumukuha sa mga pads. So salitan para hindi po kami masyadong mahirapan at makarelax din yung mga muscles namin. Kuno. Nabi to sagbot. Ilan ng chichirias mga karaang tao. Ilang mga chichirya dan ni kay di para ato ba nga na mawa, na bago na mawa. Bata pa sa una ay sa una. Di. Gawa sa to, Mari. Mari, nakawa man. Ito yung isa sa mga na-amaze po ako dito sa Korea mga kabisdak. Ito yung kanilang Jeonbyong na snack na classic traditional Korean snack na simula pa noong panahon pa ng mga kabisdak, Joseon Dynasty I think. Matagal na po ito. Hanggang ngayon buhay na buhay siya. Oy, nangukot naman yung isa. Gustong makipaglaro ni Little Insoy kay Kuya Dudong niya. So balik tayo sa kanilang mga snacks. Hindi po nawawala yung mga old, mga classic snacks nila. Pati yung kanilang mga food, hindi sila nawawala mga kabisdak. So itong si Little Insoy, hindi din nawawala ang kanyang BFF. May bago siyang na-discover na malaking tubo. Yun po ang kanyang bagong laruan ngayon. Oh, nai-enjoy din naman siya. After nito is, maglalaro na tayo with Little Insoy. Kapag busy ako mga kabisdak, si Daddy Insoy, salitan po kami. Si Daddy Insoy nagbabantay, minsan si Bianan. So salitan kami mga kabisdak. Ngayon is si Daddy Insoy, nandoon po sa pension, may guest kasi, may
may dapat siyang gawin doon. And then umuwi din naman siya after. And ito natapos na po. Mga around 4 natapos kami dyan. And then pupunta tayo sa bahay ni Hubog Boy. Anak, to anak. Sakay mga narilaw. Mislikin. Oh, to anak. Kulay na sila ko. Suguan ka. Puno naman. Suguan. Ayan. Gusto ang ganyan ang mga. Waka choice dong. Last blue na niya. Ay. Ajaw laman imna dito. Anthony po dong. Kuha na eh. Hubog karong kay. Di opong maman dong. Ngawas di dyan. Grabe na ngay rabas jacket. Sweater. Grabe. Anjo sa'yo, Jung ya. Bulad, sal, bulad. Uy, inom ko kita doon. Ah, ija kunutan yan. Ija tanan. Parang saktuha ka dyan na siya na bata pa dong. Oh. Yan po ang kakatayin namin bukas. Hapon na natapos sa soybeans, wala na. Tugnaw na, kitugnaw na sa dudong. Wala ubang budget, yawon pa naghanong. Pero sunod tuig ba? Asa ibutang? Ugagan. Diha ugang ang isip ko. Ito yung madarling. Ana dako la. Padung na mitlog na dako na kunot. Sakto pa na siya sa lami ni sabon. Stay tuned mga kabisdak dahil sa next vlog ay sasabihin ko po sa inyo ang rason kung bakit gustong ipakatay ni Hubog Boy ang lahat ng kanyang mga manok. And then ito, may cabinet dito pang CR, bathroom cabinet. Gusto niyang ibigay sa akin, ipabili sa akin with discount na kasi nag-order siya online. Hindi niya nagustuhan in person mga kabisdak. So nag-offer siya sa akin. Ibibenta niya with a discount price. So okay lang din naman. Ayan, kinuha ko na mga kabisdak. Sa tamang-tama kasi yung ating malaking CR, wala pang ganyan. Yung CR ko lang na maliit ang may ganyan mga kabisdak. Lalagyanan po ito ng tissue, towel, mga sabon. Uman, iman. 이천 원이요? 아, 예. 좋아요. 깎아줘. 정우야, 아이고. Natutuwa po ako dito kay Hubog Boy kasi mabait po talaga siya. Mabait at huwaran na anak, mabait na kaibigan, mabait na kabarangay. Basta. Kawawa lang kasi yung nanay nila. Yun na, nasabi ko na sa inyo sa mga previous vlogs natin. No? At alam po ni Hubog Boy na kinikwento ko po yung kanyang story dito sa vlog. Yun nga, sinabi ko nga sa kanya na may dito may kabisda po tayo na interested sa kanya. So tumawa si Hubog Boy dahil hindi na daw siya pwedeng mag-asawa dahil alam niya na tatakbo daw yung babae kapag dahil nga sa kanyang nanay. So ito na, kinain natin. Binigyan tayo ni Bianan ng persimmon. Kinain ko na mga kabisda. Ito yung paborito ko talaga na klase ng persimmon. May dalawang klase po ng persimmon. Ito yung heart shape na malaki. As in, kapag hinog na hinog ito at malambot na, ay winner. Para siyang, mas matamis pa siya mas masarap pa po siya para sa akin. Mas masarap pa siya kaysa sa kaimito. Masarap din naman ang kaimito, pero mas masarap po for me itong persimmon. Kain mga kabisdak. Mag-comment po kayo sino ang nasasarapan sa persimmon. Comment down below. And that's all for today's video, guys. See you on my next vlog. Maraming salamat po sa lahat ng tumapo, sa mga hindi nag-skip ads, nanood hanggang dulo. Thank you so much sa inyong pagmamahal at suporta. See you on my next vlog. Ingat lahat!